Nalunod ang isang lalaking 12 anyos sa ilog sa Barangay San Pedro sa Hagonoy, Bulacan. Sa kuha ng CCTV, makikita ang dalawang minor de edad sa gilid ng ilog. Nakakapit ang isa sa konkretong bahagi habang ang isa ay kumakampay palayo. Ayon sa ama ng biktima, may nagsabi sa kanya na nahulog doon sa ilog ang laruan ng kaibigan ng kanyang anak. Sinubukan daw ng anak na hanapin ang laruan pero siya'y napalayo at lumubog. Nagtangka ang isang kaibigan siya na sagipin pero hindi nagtagumpay. Kinabukasan na nakita ng rescuers ang labi ng biktima. Sumampa na sa mahigit 100,000 ang mga nagkasakit ng tuberculosis dito po sa Metro Manila. Base po yan sa datos ng Department of Health nitong February 16. Dahil dyan, pinaiigting na ng ahensya ang programa nito para sa early detection, mabilis na gamutan at pag-iwas sa TB. Hinihikayat ng DOH ang publiko na agad kumonsulta sa doktor o magtungo sa health center kapag nakaranas ng mga sintomas ng TB, gaya ng ubo na mahigit 2 linggo na ang tagal, pananakit ng dibdib, lagnat, panghihina, bigla, at biglang pagbaba ng timbang at pagpapawis tuwing gabi. Absolute fire ang comeback ng record-breaking group na BTS nitong weekend. Mapatimbahay o live audience na ARMY, mixed emotions ang naramdaman nang makita ulit ang mga idolo sa entablado. Narito ang latest mula kay Jamie Santos. Spring Day has finally come sa much-awaited comeback concert ng K-pop superstars BTS. Kaya ang ARMY from all around the globe, full support sa OT7. Sina RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V at Jungkook na namiss raw ang kanilang fans. Thank you for joining us. It's been a long journey, but now we're finally here! BTS made the whole city jump sa first ever performance nila ng kanilang bagong kanta mula sa kanilang comeback album na Arirang, tulad ng Body to Body. Everything was lit nang kantahin nila ang Faya, ang kanilang title track na Swim, pati ang kanilang iconic songs gaya ng Dynamite at Butter. Hindi syempre nawala ang love letter ng BTS sa ARMY. Well represented rin sa South Korea ang Pinoy ARMY. Sobrang saya ko. Sobrang saya kasi. Di ba yun pa? Ang daming Pilipino rito. Sobrang saya na naging part ako ng historic event na to. It was very heartwarming. It's the comeback that we really want. Pati na rin si Kapuso ARMY Megan Young na na-meet din ng fellow ARMY na si American singer Becky G, naka-collab ni J-Hope sa Chicken Noodle Soup. No words. I need time to process this. It's insane. Dito sa Pilipinas, emosyonal ang fans sa comeback ng BTS na hindi lang daw basta pagbabalik, kundi tila isa ring global cultural reset. 4 na taon po talaga naming inantay ito. Sobrang saya po kasi nung nasa military service po sila, grabe talaga yung hagulgol namin lahat. Pero ngayon, bumalik sila ng kumpleto, doon pa lang po buo na kami. Sobrang happy po. Like, hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko. Like, gusto ko talaga umiyak. Yung reason bakit sila nagpa-perform is because for all the people as well who love them. Para sa marami, higit pa sa musika ang hatid ng BTS. Ito ay inspirasyon, comfort at connection. Isa sila sa parang comfort ko. Nung time may depression ako. Grabe po yung iyak ko. Grabe. Makita ko lang po sila. Grabe, para po nabuhay po ulit talaga ako. Ibang-iba. Sobrang healing. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasok na sa round of 16 ng Miami Open si Pinay tennis star Alex Ayala. Kasalukuyan ng pagkapanalo niya laban sa pambato ng Poland na si Magla Ninette sa round of 32 sa score na 6-3, 7-6. Nadomina ng Pinay tennis ace player ang opening set na natapos sa loob ng 40 minuto. Pero bumawi ang kanyang kalaban sa second set hanggang si Alex ang
manaig sa tiebreaker. Makakatapat ni Alex sa round of 16 ang world number 14 na si Karolina Muchova ng Czech Republic. Huli kam sa San Mateo Rizal ang pagtangay ng isang lalaki sa cellphone sa isang printing shop. Sabi na may-ari ng printing shop, dati na nagpupunta roon ang lalaki. Balitang hatid ni EJ Gomez. Kuha ang CCTV na yan sa isang printing shop sa Barangay Santa Ana, San Mateo, Rizal noong Biyernes. Abala ang isang staff sa pag-aasikaso sa ilang customer. Maya-maya pa, isang nakastripes na polo shirt ang pumasok. Pinasok niya ang kanyang kamay sa butas ng cashier area at kinuha ang isang cellphone. Saka dali-daling lumabas ng shop. Ayon sa may-ari ng shop, natangay ng suspect ang cellphone ng kanyang staff. Nakatabi lang daw ng cellphone na kanilang ginagamit sa negosyo. 2 oras makalipas nang mapansin daw ng staff na nawawala na ang kanyang cellphone na ngayong buwan lang daw niya natapos bayaran ng buo. May rush picture po kasi kami doon sa shop na yun. And then busy siya sa pagpipicture. Hindi niya namalayan kasi nakatalikod po siya na doon po sa maliit na butas na yun, naipasok po yung kamay nung suspect, nakuha po yung cellphone. Ayon sa may-ari ng tindahan, dati nang nagpupunta ang suspect sa kanilang shop. Namumukhaan po namin yung taon to na pabalik-balik na po talaga sa shop na talagang tinitiktikan niya yung staff namin kung ano po yung galaw doon sa loob ng shop. Minsan nagpapaload. Inireport ng may-ari ang insidente sa pulisya at barangay. Ayon sa pulisya, dati nang nasangkot sa ilang insidente ng pagnanakaw ang suspect. Sabi naman ng barangay, ang suspect natin po ay posibleng hindi taga rito sa Barangay Santa Ana. Yung nakikilala ng aming mga tanod. patuloy ang pagtunton sa tumakas na suspect. Sa nagnakaw ay kitang-kita yung mukha mo. At pwede ka namang sumuko. At sigurado, kilala ka na ng mga tao. Desidido ang may-ari ng shop na magsampa ng reklamo laban sa suspect. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hulikam sa Bocaue, Bulacan, isang lalaki ang lumapit sa nakaparadang tricycle sa harap ng isang kapilya. Umupo at tumambay siya sa tricycle bago umalis. Pagbalik, may dala na siyang container. Pumasok siya sa loob ng sidecar at isinalin sa container ang gasolina mula sa tangke ng tricycle. Sabi ng may-ari ng tricycle, hindi niya na nireport sa pulisya o barangay ang pagnanakaw pero hiningi niya ang kopya ng CCTV at ipinost online para daw magsilbing babala sa ibang motorista. 20,000 modern at traditional jeepney members ng grupong AKTO sa buong bansa ang hindi raw papasada dahil sa mataas pa rin presyo ng langis. At kaugnay niyan, kakausapin natin si Alliance of Concerned Transport Organization National President Liberty Libay de Luna. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi at Ma'am Connie. Opo. Ano pong posisyon nyo? Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ano pong posisyon nyo doon sa ipinangakong ayuda ng gobyerno sa mga apektadong PUV sa gitna ng mega oil price hike? Yun nga po at kaya nga po kami nag-United Transport para po maparamdam po natin at maparating sa ating Presidente Marcos ang aming mga hinaing kagaya ng fuel subsidy, ay hinihingi po namin yan at ayuda from the SWD at ganoon din po sa service contracting, sir, na sana po may yung aming mga cooperatives at mga korporasyon, ganoon din traditional jeep natin na nakakonsolidate na po. Sana po makinabang din po kami dito para doon sa mga libreng sakay, maserbisyohan po namin ang aming mga mananakay nationwide. Isa rin po sa mga hinihingi nyo yung moratorium sa amortization ng modern jeeps. Yes po, yung moratorium po, kailangan po namin yan dahil doon sa mga members po namin, mga cooperatives at korporasyon, ganoon din po sa at sa ibang mga federation, yun po yung aming hinihingi na sana magkaroon po ng concrete solution po dito dahil sa sobrang taas po ng ating mga diesel, hindi na po namin kaya magbayad ng amortization buwan-buwan. Sana po may medyo
may 3 months po kami makuha dito or 6 months na pag bumalik na po yung ating pagbaba ng diesel po sa buong Pilipinas, po kami ng tuloy-tuloy. Sana magkaroon po tayo ng ganun na agreement. Magkano ho ba on average yung kailangan bunuin ng isang modern jeep unit para makabayad po ng utang sa bangko? Sir Rafi, iba-iba po ito conforme po doon sa motors na kinunan kagaya ng may mahal, may mura. Yung iba po 38,000, may 39, may 46. Yung iba nga pinakamahal nga dito Sir Rafi, bali 60,000 a month. Sa ngayon po magkano na lang ho kinikita kada buwan itong mga grupong ito? Sa araw po, yung araw po nila kasi may may boundary to parang kailangan ibalik mo yung parang pang-amortization nila araw-araw. So kalahati na lang ho ba ang na kinikita sa wala na talagang pambayad sa amortization? Yes po, ang nangyayari po dito sir, ang nangyayari dito yung ating mga drivers at operators, siyempre kailangan magbaba sila ng boundary para ma-caught up ng mga drivers natin nationwide yung kanilang boundary kasi ang nagbabayad ng ating mga na drivers, mga drivers. So, ito pa rin na problema po yung sir. Sa kanila sa Ma'am Liberty, babalikan na lang po namin kayo dahil ayusin po natin yung ating komunikasyon. Balikan po namin kayo. Mahalaga po kasi yung mga sinasabi. Balikan natin si Alliance of Concerned Transport Organization National President Liberty Libay de Luna. Yes, sir. Opo. Pinag-usapan po natin kanina yung moratorium sa pagbabayad ng amortization sa mga modern jeepney. Nakakausap po namin kasi yung mga driver ng mga traditional jeep. Maswerte na raw kung 300 maiuwi nila sa pagkatapos ng mahabang pamamasada. Gaano kalaking tulong para sa inyo yung 3 buwan hanggang 6 na buwan na moratorium sa pagbabayad ng modern jeep amortization? Sir, ito ay talagang kung magkakaroon tayo ng moratorium dito na hindi muna magbayad, malaking tulong po ito at hindi na po sasakit ang ulo ng mga cooperatives natin at korporasyon. May ibang backup plan ho ba kayo sakaling hindi ito mapagbigyan? Yun na nga po, kailangan nga po talaga magkaroon kami ng service contracting para magtuloy-tuloy rin naman po ang pamamasada ng mga naka-modernized na libreng sakay na galing sa gobyerno. At ito rin po, malaking tulong po ito siguro. Mga kahalate, makakatulong po ito ng pagbabayad sa bangko. Pero sa tingin ko po, Sir Rafi, talagang hirap po talaga yung ating mga operators at mga cooperatives at korporasyon dito. Opo. Naidulog nyo na po ba sa pamahalaan itong inyong panukala? Ito nga po yung aming sa pamamagitan ng inyong mga TV station, ng mga media, na maiparating po namin ang aming mga hinaing na ito sa ating Pangulo, sa ating Presidente Marcos. Ganun din po sa DOTR at ganun din po sa ating LTFRB. Habang kayo may ganitong offer, kayo pa magtitigil pasada, tuloy ho ba ito? Pinapakiusapan ba kayo na huwag nang ituloy? Oo nga po, pinapakiusapan din po kami. Kaso kailangan po makarating po sa ating Presidente ang aming hinaing. At hindi po, kasi hindi pa po kami nakakausap ng ating Presidente, yung transport sectors. Sana naman makita niya at marinig niya ang aming mga hinaing na ito po ay sa darating na mga panahon, hindi na po kami talaga makakatakbo kung hindi niya po kami matutulungan dito. Yung kailangan po natin dito yung concrete solution ng ating Presidente Marcos. Dahil sa dami nga po ng problema dito sa fuel hike increase. Paano naman po yung mga maapektuhang commuters at posibleng mawala ng kita? Dito naman sa ating mga commuters, nanawagan din po ako sa kanila na pasensya na po sila dahil kung kami naman po ay hindi makakabiyahe, paano namin sila maihatid sa kanilang patutunguhan at uuwian. Kung may hambing nyo po itong krisis na ito, meron ho bang katulad nito sa mga nakaraan?
Wala po, first time po ito eh. Ito po yung pinakamalaking dagok sa hanay ng transport sectors nationwide. At posibleng maging matagal ho ba ang epekto nito? Sakaling kahit may maibigay na ayuda sa inyo o mapagbigyan kayo sa inyong mga hiling? Conforme po sa kukunan ng langis natin, kung makakapasok na sila dun sa teritoryo ng talagang ng gitnang silangan, baka matigil din itong ating fuel hike increase. Pero hanggat Sir Rafi, Ma'am Connie, na hindi po to masolusyonan at tuloy-tuloy po ang gera doon, talagang maghihirap po ang sambayan ng Pilipino. Both side po dito. Opo. Bukod po sa mensahe sa pamamagitan ng media, meron ho ba kayong balak na dumulog mismo sa mga kinaukulang sangay ng gobyerno? Yes po, yun nga po ang hinihintay namin na sana marinig po na ating presidente itong aming mga hinaing ng DOTR at ng LTFRB. Sila lang po yung talagang makakatulong sa amin dito, lalo-lalo na po doon sa highlight na moratorium na sa mga utang namin sa bangko. Okay. Na kapag hindi po talaga kami alagwa dito, talagang mahuhugot po ang aming mga sasakyan. Pangalawa, hindi na po talaga kami nakakalabas. Sige po, pag may pagkakataon, itatanong po namin at ilalapit yung inyong mga nabanggit sa atin. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming po salamat, Sir Rafi at Ma'am. Samantala, bukod po sa mga driver, makatatanggap din ng 5,000 pisong ayuda ang mga magsasaka. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., 50 milyong piso ang budget para sa tulong pinansyal sa halos 10,000 magsasaka na gumagamit ng mechanized equipment. Ang kwalipikado sa ayuda ay yung mga nakalista sa registry system for basic sectors in agriculture. Sa gitna po ng patuloy na gyera sa Middle East, nangangamba ang ilang magsasaka na baka bumaba ang presyo ng palay sa anihan. Ang pagpababa po kasi ng farm gate price ng palay ay isa sa mga pupwedeng gawin para hindi lalong sumipa ang presyo ng bigas. Ngayon pong mahal pa rin ang petrolyo. Dagdag problema pa raw ang mahigpit na supply ng fertilizer dahil sarado ang Strait of Hormuz kung saan idinadaan ang shipment ng mga fertilizer. Kontrolado po ito ngayon ng Iran. Ayon sa Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, dapat paghandaan na ito lalo't inaangkat mula sa gitnang silangan ang 13% ng chemical shipment sa bansa. Kabilang po yung mga fertilizer. Sabi ng ilang magsasaka, baka mapilitan silang tipirin muna ang fertilizer o pataba at iba pang gamot sa pagtatanim. Posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa susunod na buwan. Ayon sa Energy Regulatory Commission, epekto raw yan ang nagpapatuloy na gulo sa Middle East at pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Hindi pa masabi ng ERC kung magkano ang posibleng dagdag singil. Ayon naman sa National Association of Electricity Consumers for Reforms o NASECOR, 2 piso hanggang 4 na piso ang posibleng maging dagdag singil kada kilowatt hour kung pagbabasehan ng additional cost. Katumbas niya ng 400 pisong dagdag sa bill ng mga kumukonsumo ng hanggang 200 kilowatt hours na kuryente. Sabi ng ERC, magbibigay sila ng direktiba sa mga electric utility at generation supplier para utay-utayin ang taas singil. Pinag-aaralan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng Department of Information and Communications Technology na iban ang online game na Roblox dahil sa panganib umano nito sa mga kabataan. 2 linggo ang ibinigay ng CICC sa Roblox para makipag-ugnayan sa kanila. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Sa operasyon noong nakaraang linggo, nailigtas sa Laguna ang mga estudyanteng na bistong nagplano umanong gumawa ng pag-atake at karahasan sa kanilang paaralan. Na-rescue sila bago pa naisagawa ang marahas na plano na binalak ikasan nitong Pebrero. Na-recruit sila sa pamamagitan ng online game na karaniwang nilalaro ng mga bata. They recruited the children on Roblox, tapos dinala sa messaging platform. Doon binagsak yung mga videos, indoctrinating them, tsaka convincing them to commit terroristic acts. Sabi noon ng pulisya, na-expose ang mga bata sa nihilistic violence online at ipinanood sila ng mga video ng mass attacker at hinikayat na bumili ng armas.
Sabi ng gobyerno, dapat na silang manghimasok dito dahil dito pinag-aaralan ng CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center na iban o ipagbawal sa bansa ang Roblox. Lalo't sabi ng CICC, nagagamit din ito sa sexual predation, grooming at exploitation ng mga menor de edad. Binigyan ng CICC ang Roblox ng 2 linggo para makipag-ugnayan sa kanila. Parating na lang kami nagbablock pero kung hindi naman nakikinig sa atin. And I think even other states in the US, hindi rin sila kinakausap ng roadblock. So they pursued legal actions against that platform. And we're getting yung mga feedback sa mga magulang. They're really pushing forward for the strict regulation of that particular gaming platform. If not, total blocking talaga ng platform. Ang cybercrime watchdog na Digital Pinoy, suportado ang ban na hindi naman daw may tuturing na censorship. Ito malinaw na accountability ito kasi merong corrective actions na ibinibigay at binibigyan po sila ng due process. Kaya malinaw po na hindi po ito censorship. Nanawagan naman ng CICC sa mga magulang maging alerto sa mga red flag na mapapansin sa anak na nahuhumaling sa mobile games gaya ng pagbabago ng ugali at emosyon. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Roblox tungkol dito. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Na-test ang endurance ni Stars on the Floor host Alden Richards sa isang international triathlon competition sa Davao City. Kabilang sa isang relay team si Alden at sumabak sa cycling leg ng kompetisyon. Teammates niya sina Will Dasovich at Nico Bolzico. Natapos ni Alden ang 90 kilometers na bike ride sa loob ng 2 hours and 58 minutes. Nakuha nilang 3 ang 9th place sa mahigit 70 participants sa relay. Hindi ko na-imagine na I could finish the 90-kilometer bike with the time that I got. So it's really a blessing and it's really something for the books. And I think this is gonna be the start of my journey dito sa triathlons. Napapanood si Alden bilang host sa Stars on the Floor tuwing Linggo 7:15 p.m. sa GMA.